Sa mga naunang kwento ng ating serye, nakilala natin ang mga nilalang ng dilim, mga gumagalaw sa gabi, mga nagbabantay sa lupa, at mga lumilipad sa katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi tayo tutungo sa takot. Tutungo tayo sa simbolo. May isang nilalang sa kulturang Pilipino na hindi kinatatakutan kundi ipinagmamalaki. Hindi ito tinatago sa anino, kundi inilalagay sa pinakatuktok ng tahanan. Hindi ito binabanggit ng pabulong, kundi ipinapakita sa pinakamatingkad na kulay. Ito ang sarimanok. Sa unang tingin, ito ay isang makulay na ibon. Ngunit sa mas malalim na pagtingin, ito ay isang salamin ng identidad, kapangyarihan at pananampalataya ng isang komunidad. Upang maunawaan ang sarimanok, kailangan muna nating maunawaan ang mundong pinanggalingan nito. Ang sarimanok ay nagmula sa kulturang Maranao ng Lanao, Mindanao. Ang salitang Maranao ay nangangahulugang mga tao ng lawa na tumutukoy sa kanilang ugnayan sa lawa ng Lanao. Sa kanilang lipunan, ang sining ay hindi hiwalay sa kapangyarihan. Ang disenyo ay hindi lamang pampaganda. Ang ukit ay hindi lamang dekorasyon. Ang bawat hugis, bawat kurba, bawat kulay ay may kahulugan. Sa mga Maranao, ang konsepto ng okir ay mahalaga. Ito ang tradisyonal na estilo ng ukit at disenyo na makikita sa kanilang mga bahay, kasangkapan at kasuotan. Ang sarimanok ay isa sa mga pinakakilalang representasyon ng okir. Hindi ito basta ibon. Ito ay produkto ng isang sistemang paniniwala. Ang salitang sarimanok ay pinaniniwala ang nagmula sa sari na nangangahulugang iba-iba o makulay at manok na tumutukoy sa ibon. Ngunit ang manok sa kontekstong ito ay hindi simpleng manok sa bakuran. Ito ay ibon na may simbolikong halaga. Ang kulay ng sarimanok ay hindi naturalistic. Hindi ito simpleng ibon na makikita sa kalikasan. Ito ay pinaganda, pinatingkad at pinayaman ng imahinasyon at simbolismo. Ibig sabihin, mula pa lamang sa pangalan, malinaw na ito ay nilalang ng kahulugan. Karaniwang inilalarawan ang sarimanok bilang ibon na may mahabang balahibo at detalyadong buntot. Ang pakpak nito ay puno ng paikot-ikot na disenyo. Ang kulay ay matingkad at hindi pangkaraniwan. Ngunit ang pinakakapansin-pansin ay ang isdang hawak nito sa tuka o mga kuko. Ang isda ay hindi basta palamuti. Sa komunidad na nakapalibot sa lawa, ang isda ay simbolo ng buhay at kabuhayan. Ito ay representasyon ng kasaganaan. Sa ganitong paraan, ang sarimanok ay nagiging pagsasanib ng langit at tubig. Ang ibon ay mula sa himpapawid, ang isda ay mula sa tubig. Magkasama sila sa isang imahe, ito ay simbolo ng balanse. Ang turugan ay tradisyonal na bahay ng mga Maranao dato. Ito ay hindi karaniwang bahay, ito ay sentro ng kapangyarihan. Sa arkitektura ng turugan, makikita ang masalimuot na ukit at disenyo. Ang sa itaas, madalas naroroon ang sarimanok. Hindi ito inilalagay sa mababang bahagi ng bahay. Ito ay inilalagay sa mataas na lugar, parang nagbabantay, parang nakatingin mula sa itaas. Ang presensya ng sarimanok sa turugan ay tanda ng awtoridad at lehitimasyon ng pinuno. Hindi ito pampaganda. Ito ay pahayag. Sa epikong darangin ng mga Maranao, na kinilala bilang mahalagang bahagi ng kanilang pamana, makikita ang malalim na sistema ng paniniwala at pamumuno. Bagamat hindi laging direktang binabanggit ang sarimanok sa lahat ng bahagi ng daranggen, ang espiritu ng simbolismo at koneksyon sa mas mataas na puwersa ay malinaw. Sa mga epiko, ang leader ay hindi lamang mandirigma. Siya ay may basbas, may kapalaran at may koneksyon sa espiritual na mundo. Sa ganitong konteksto, ang sarimanok ay maaaring makita bilang visual na representasyon ng ganitong koneksyon. Sa maraming kultura, ang ibon ay simbolo ng mensahero. Ito ay may kakayahang lumipad sa pagitan ng lupa at langit. Sa interpretasyon ng ilang eskolar, ang sarimanok ay maaaring kumatawan sa mensahe mula sa espiritual na mundo patungo sa tao. Hindi ito literal na nilalang na bumababa mula sa langit. Ngunit sa simbolikong antas, ito ay tanda ng ugnayan ng lider sa mas mataas na prinsipyo. Ang kapangyarihan ay hindi basta galing sa lakas. Ito ay galing sa lehitimong ugnayan sa komunidad at sa paniniwala. Sa paglipas ng panahon, ang sarimanok ay naging pambansang simbolo. Ginamit ito sa mga logo, telebisyon at iba pang institusyon.
Ngunit sa paglawak ng paggamit, may panganib na maging mababaw ang pag-unawa dito. Kapag ang simbolo ay naging komersyal, maaaring mawala ang lalim ng konteksto. Ang sarimanok ay hindi lamang makulay na ibon ng Mindanao. Ito ay bahagi ng sistemang panlipunan at espiritual ng mga Maranao. Sa modernong panahon, mahalaga ang usapin ng cultural appropriation. Ang paggamit ng simbolo ng walang pag-unawa sa pinagmulan nito ay maaaring magdulot ng pagbaluktot ng kahulugan. Ang sarimanok ay hindi basta disenyo na maaaring kopyahin. Ito ay simbolo na may kasaysayan at may may-ari. Ang paggalang sa sarimanok ay paggalang sa kulturang lumikha nito. Sa mas malawak na pananaw, ang sarimanok ay naging bahagi ng pambansang imahinasyon. Ito ay sumisimbolo sa pagkakaiba-iba ng kultura sa Pilipinas. Sa isang bansa na binubuo ng maraming etnolinguistikong grupo, ang sarimanok ay paalala na ang identidad ng Pilipinas ay hindi iisa ang kulay. Ito ay sari-sari at tulad ng pangalan nito, ito ay makulay. Sa pagtatapos, mahalagang linawin na ang sarimanok ay hindi nilalang ng takot, ngunit ito ay may bigat. Ito ay simbolo ng kapangyarihan na may kasamang responsibilidad. Ito ay representasyon ng kasaganaan na may kasamang balanse. Ito ay imahe ng kagandahan na may kasamang kasaysayan. Sa bawat makulay na pakpak, may kwento ng isang komunidad na patuloy na ipinaglalaban ang kanilang identidad at habang patuloy, itong ginagamit at nakikita sa iba't ibang anyo. Mahalagang tandaan ang pinanggalingan nito. Ang sarimanok ay hindi lamang ibon, ito ay alaala, ito ay simbolo. Ito ay bahagi ng kaluluwa ng isang kultura.